Hey guys, welcome back sa ating YouTube channel. Dito pa rin sa Usapang Business mga katropa. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin top 5 patok na negosyo na talaga namang bidang-bida, maliit na puhunan, malaking kita. So yun ang gustong pag-usapan ng maraming Pilipino. So ngayong araw na to, isa-isahin natin, himay-himayin natin. Number 1, sari-sari store. Lahat naman tayo mga katropa gustong kumita, and dito sa sari-sari store may hindi naman pwedeng sabihin na maliit yung puhunan, ano, kasi kapag nagsimula ka ng 5K, magkano na kaya? Ilan na kaya yung bibili mo mga katropa? Kasi kapag mag-grocery ka lang sa supermarket, siguro mga 10 to 20K na puhunan para sa isang sari-sari store. At least okay na yan, just and proper na yan para masimulan itong isang maliit na negosyo. Pero in fairness naman mga katropa, dito sa isang sari-sari store, malaki rin naman talaga yung nagiging return mga katropa. Kasi yung ibang mga tindahan, at least minimum kumikita sila ng 3,000 in one day. And dun sa magandang pwesto, kumikita sila ng talaga namang umaabot ng 5,000, minsan umaabot pa ng 20K. Depende na lang sa pwesto mga katropa. So ibig sabihin, dito sa tindahan, more chances of winning. Mas marami kang tinda, mas maraming pagkakataon na kumita and opportunity na kumita. Kaya lang, hinay-hinay lang tayo dahil sa negosyo ng sari-sari store, kailangan alam natin, ayusin natin mga katropa yung pagdating naman dun sa pag-monitor natin ng mga na-expire na produkto. Kasi maraming mga tindahan, yan yung isa sa mga naging dahilan ng pagkalugi nila. And doon sa sitwasyon mga katropa na parang mas marami yata ang bumibili ng alak, mas maraming bumibili ng sigarilyo, di ba? Maraming bumibili ng gamot, maraming bumibili ng bigas, and yung mga basic foods na talagang kailangan ng mga customer. Tulad ng mga noodles, tulad ng mga dilata, ayan, itlog, mga sardinas, ayan, at saka yung mga lana, mantika, ayan. So yan yung mga mabibenta talaga sa negosyo ng sari-sari store. Kaya at mga soft drinks mga katropa, wag nating kalilimutan. And isa pa sa talaga namang patok na negosyo mga katropa is yung e-loading business, GCash, Smart Padala, and kasama na rin dyan yung bills payment negosyo. Ibig sabihin lang nito mga katropa is yung cellphone lang yung hawak mo, kumikita ka na. Ibig sabihin, basta may laman, may load yung cellphone mo, is maaari ka nang magkaroon ng e-loading business and GCash Padala, Smart Padala, at kung ano-ano pa. Paymaya, basta make sure lang na meron kayong sapat na puhunan. And I think dyan, pwede kayong mag-start ng 10K mga katropa or 5K to 10K. Kasi kailangan din may budget at may pondo yung inyong e-loading business. Kasi mahirap mga katropa mag-e-loading business kung 1K lang yung puhunan mo, medyo maliit yon. Very small time yon. Kaya importante na dapat at least meron kang 5K na pera na laman dun sa yung cellphone. And nauuso rin ngayon yung mga bills payment kasi napakarami ngayon ng mga working individuals, sobrang busy sa kanilang mga trabaho. Kaya naman nauuso yung pwede ba na magbayad ng kuryente, pwede ba magbayad dyan sa GSIS, sa Pag-ibig at kung ano-ano pa. So yun yung mga nauuso mga katropa. Kaya naman talaga namang patok na patok itong negosyo na to. So yun lang, basta make sure, be careful lang and beware dun sa mga nagiging biktima na itong mga mandarambong mapanglamang sa kapwa, lalong-lalo na sa mga GCash Padala. And then make sure na yung mga reference number, i-check nyong mabuti, and huwag kayong basta-basta mag-i-scan ng transfer mga katropa. Kasi baka mamaya mawala lahat ng mga pinagpaguran at pinag-ipunan nyo sa isang pag-i-scan lang. So yun lang mga katropa, isa sa mga beware na dapat nating tutukan yung mga yon. Number 3, paupahang negosyo o paupahang bahay, parentahan na space. Ito isa talaga sa mga patok, medyo malaki at lang yung puhunan pagdating dito. Pero once na nasimulan mo na ang negosyong to, maintenance na lang mga katropa. And make sure lang, kapag meron kang paupahang business, katulad ng mga boarding house, mga rental space, o kaya yung mga commercial space, so make sure lang meron kayong kontrata at kasunduan, and make sure rin may mga deposit para at least yung mga nagre-renta sa inyo hindi fly by night.
And magugulat na lang kayo, sira-sira na yung mga gamit ninyo, sira-sira na yung mga kawad ng kuryente, mga linya ng tubig, lalo na kapag hindi kayo nagkasundo. So etong mga paupahan business mga katropa, at least gagastos ka dito ng mga 500k to 1 million minimum. So at least maganda kasi mga katropa na dapat kapag may paupahan tayo, at least minimake sure natin na pasok sa standard para at least makuhaan natin ang insurance. Importante ang insurance sa panahon ngayon, lalong-lalo na pagdating sa mga property business. Kasi nga, alam naman natin na uso yung baha, uso yung bagyo, uso yung mga kalamidad, at least protektado yung ating mga investment. So, importante na kapag nagpapaupa tayo, meron tayong kontrata at kasunduan, kasulatan, na ibig sabihin, binded yung both parties na ingatan yung mga pinauupahan, yung space, kahit na nirerentahan nila mga katropa. So, isa yan sa napakagandang business and patok na patok, lalong-lalo na ngayon na yung urbanisasyon, yung pag-unlad at pag-asenso ng bawat bayan kahit sa mga liblib at malalayong lugar is unti-unti nang nararamdaman sa mga kanayunan mga katropa. So kaya masasabi natin, and uso rin yung tourism, food tourism, local tourism, and international tourist na dumarating sa iba't ibang lugar na gusto naman nila yung nature tripping, ano. So kaya importante mga katropa na etong business na to, pag-aralan natin, tutukan natin kung kaya ba nating pasukin. Ayan. And number 4 mga katropa is yung food negosyo. Ito talaga mga katropa, hindi nawawala. Maging food cart business man yan o restaurant business man yan o kahit na delivery business na home-based business lang yan. Ibig sabihin mga katropa, it's time na dapat mag-create tayo ng sarili nating identity, sarili nating business at wag tayong gaya ng gaya. Kung may gumagawa ng mga katropa ng French fries, hayaan na natin sila dun sa French fries business nila. Gumawa tayo ng bago naman mga katropa, and ibig sabihin nito para hindi tayo nagkokompetensya. Ibig sabihin kung mayroon tayong kapitbahay na gumagawa na ng ibang produkto, i-complement natin and gumawa tayo ng produkto na magsusupport din dun sa business niya, para at least yung isang community is nagsusuportahan tayo at hindi nagbabanggaan. Isa ito sa mga nakakasira sa negosyo, sabi nila competitive business strategy. Competitive business pero competitive yung nature ng economy, ng business o yung scenario sa area. Pero kung titingnan natin mga katropa, parehas kayong nababawasan ng kita. Kaya importante na dapat kung mayroon na siyang ibang business, then mag-create ka ng ibang business na magiging identity mo. Ayan. Pero food business, patok na patok, ibig sabihin yan, kung mayroon kang kakayahan, kung marunong kang magluto, or kung gusto mo naman mga katropa, yung ikaw yung reseller, so magandang pasukin yung negosyo na yan. Dahil sabi ko nga, tourism, talagang maganda yung tinatakbo ng turismo, maganda yung local tourism, and kahit yung mga ordinaryong tao talagang namamasyal every weekend. So, isa yun sa mga kagandahan siguro mga katropa. Hindi ibig sabihin magpapatuloy itong food business industry na talaga namang yayabong at magiging maunlad. Ayan mga katropa. So, ang mga Pinoy kasi talagang sobrang hilig lumamon, sobrang hilig kumain ng mga yan mga katropa. Kaya naman talagang ito inaasahan. And number 5 is online selling o online negosyo. So, sumikat ng mga katropa pagtitinda ng mga sneaker shoes, rubber shoes, pagtitinda ng mga ukay-ukay. So it's time siguro mga katropa na online selling na pwedeng i-online selling natin yung service. Hindi naman ibig sabihin mga katropa na online selling is nakabind lang always sa mga product. Ibig sabihin mga katropa, kahit yung services natin, pwede nating i-online online sale, ipasok sa online selling concept. Ibig sabihin, kung magaling tayo sa training programs, then pagtuunan natin ng pansin, paano ba ako makakapag-online sell ng aking training program, 'di ba? So may mga website na pwede tayong pasukin at pag-aralan. And ganoon din mga katropa, kung meron tayong kakaibang product, kung marunong tayong gumawa ng mga tiles, kung marunong tayong magkumpuni ng mga tubo, kung marunong tayong
welding. So, pwede natin yon lagyan ng website mga katropa, or pwede natin gawa ng Facebook page account, and pwede natin i-market sa marketplace ng Facebook, o pwede rin sa TikTok. Dahil usong-uso ngayon mga katropa yung related sa mga online, para at least mas marami tayong ma-reach ng mga customer. So, isa ito sa mga bagay na dapat nating tutukan and dapat nating gawin kung gusto nating umasenso at umunlad ngayong panahon ng 2026. So, ibig sabihin mga katropa, year of the snake, right? So, ibig sabihin, year of the snake, talaga namang marami ang umaasa na talagang aasenso at uunlad sila. So, ayun mga katropa, top 5 business na napakaganda pasukin, at siguradong may maraming market, maraming mga customer na talagang inaasahan na talagang mamayagpag, yayabo ngayong 2026. Sabi nga nila, ang pag-asenso ngayong 2026 ay nakasalalay. Depende sa kung gaano kakasipag mga katropa. Kaya importante, magsipag, magsikap tayo, and importante rin na mag-aral tayo para matutunan natin ang tamang diskarte sa pagnenegosyo. Ito po si Kabady Moko, basta usapang business. Dito lang kayo tumutok araw-araw and magkwentuhan tayo. Ano ba ang iba't iba pang negosyo na maaaring makatulong sa pag-asenso at pag-unlad mo bilang isang Pilipino. Ngayon sa muli, maraming salamat. Paalam.